Mula 2008 may arrears ako. Hindi po ba diretso kaltas itong share natin sa GSIS sa sweldo natin? Paki-hide lang po ng identity ko. Maraming teachers po makakarelate nito. Baka po may idea kayo ano ang dapat gawin. Thank you po. So ito po ay tungkol doon sa mga nakikita po ninyo na arrears sa remittances, no? Kahit wala kang utang, may tendency pa rin na magkakaroon ka ng arrears sa GSIS, hindi doon sa loan payment kasi wala kang utang, pero dito sa premium remittances. Kung nagkakaroon ng arrears maging sa premium, kung una, walang payment, pangalawa, kulang ang payment, or pangatlo ay na late lang yung payment. Isa po sa mga nakikita natin sa GSIS Touch ay katulad po ng mga nakikita niyo sa inyong screen. Itong October 2023 kasi last month lamang po yan, so possible po na nasa arrears pa siya kung hindi pa nakapag-remit ang agency, no? So kapag hindi pa nakapag-remit, pero mawawala po yan kung nakapag-remit na po ng eksaktong amount. Itong August 22, 2022, no, makikita po ninyo mayroon pong arrears sa 62 pesos and 16 centavos. Doon po sa ipinadala sa atin ng sender, I'm sure na sa ibaba nito sa mga previous months pa sa August 2022 ay may mga arrears din, no, kasi umabot yata sa 22,000 yung arrears na nakikita natin diyan. Included na po doon ang para sa October and November, tapos mga previous months, no, na arrears. Ito pong cases katulad po nitong 62 pesos na arrears dyan ay hindi po natin basta-basta na o hindi po natin ito isisisi kay GSIS, no. May nakita po kasi akong post sa Facebook na nagtag din po sa atin yung isa pong nag-share na nasabing post na yon. Kino-question nila yung GSIS bakit nagkakaroon sila ng arrears doon sa premium remittances, na yun nga, every month naman yung deduction kapag may sahod, all in all, parang ganun po ng mga reasoning. Pero kino-question nila, tinatanong si GSIS bakit ganon. In the first place, kung katulad po ng inyong nakikita kanina na kulang yung remittance, merong arrears na 62 pesos, ibig sabihin yung amount due na dapat sana ay remittance sa GSIS ay mas mataas compared doon sa actual na nai-remit sa kanila. So kulang yung nabayad ng agency doon sa GSIS. Sa case na yan ay hindi po natin pwedeng isisi agad yan kang GSIS. Bakit po? Kasi si GSIS, yung kanya pong amount na due doon sa remittance ay nakadepende sa reported na basic salary ng isa pong empleyado. 21% ng basic salary ang dapat natatanggap na remittance ng GSIS. 9% yan kinakaltas mula sa atin, 12% ay galing naman po sa gobyerno, kaya 21% lahat. Ngayon, kung kulang yung nai-remit ay mayroon pong diferensya, no, doon sa agency. Ang nakikita po nating madalas na dahilan, no, hindi naman po sa lahat siguro ng pagkakataon, pero in many cases talaga na nakikita natin, ito po yung reason. Una, kapag na-promote si teacher o kaya ay nag-step increment, yung tumaas po yung kanyang sahod, tapos hindi pa nag-reflect sa kanyang sweldo, no? Katulad po ng mga, for example, isa kang teacher 1 tapos ngayong buwan ay naging teacher 3 ka. So yung record ni GSIS, yung sahod mo ay teacher 3 na. So yung sahod ng teacher 3, siya po yung maging basis ng GSIS para sa amount na dapat na ma-remit sa kanila. Ngayon, dahil hindi pa nag-reflect sa sahod mo yung teacher 3 na sweldo, teacher 1 pa lang. So yung teacher 1 na sweldo, yun ang kinuna ng remittance at yun ang na-remit ng agency kay GSIS. So ngayon, pagdating sa record doon, kulang. Kasi ayon sa record ni GSIS, dapat teacher 3 na yung halaga na basis ng computation ng remittance. Pero yung actual na natanggap nila from your agency and from you ay sahod ng isang teacher 1 teacher.
No, so ganon nakakaroon ng arrears doon sa premium remittances. No, so hindi yung kasalanan ng GSIS, no? Hindi yung nila kasalanan. Pero normal na may arrears doon kasi hindi natanggap ni member yung kanyang dapat sanay sahod for that month. Yun ang disadvantage kapag matagal na implement yung sahod dapat ng isang empleyado doon sa kanya pong tinatanggap actual na sahod doon po sa payslip niya. No, yun po yung disadvantage kasi sa record ni GSIS mas mataas na dapat yung remittance pero yung actual ay mas mababa dulot sa hindi pag-implement pa ng kanyang tamang sahod doon sa kanya pong sweldo na tinatanggap. So yun po yung mga nakikita natin na dahilan. No, may mga times din na January ang nakikita niyong may arrears, ibig sabihin po niyan ay noong panahon na tumaas yung sahod due to salary standardization law. Yung mayroon pong tayong salary increase. Effective po yan January 1, tapos yung implementation ng inyo pong division doon sa pagbigay ng actual na sahod ay nagsimula sa February or March. So ibig sabihin yung January o kaya February na hindi implemented yung tamang sahod ay kulang yung actual remittance kay GSIS, no? So wag nating isisi kay GSIS kapag ganun po. Ngayon, kung mayroon po tayong arrears sa premium remittances, ano po yung dapat nating gawin? Una, doon sa GSIS Touch ay nakikita po natin, no, kung ano-ano mga buwan yung mayroong arrears. Pwede po tayong pumunta sa division office natin o kaya sa implementing school, sa mga paaralan po, no, na siya pong in charge doon sa pagre-remit ng atin pong nakadeduct sa sahod. Ngayon, titingnan po natin yung mga buwan na may mga arrears at doon sa record ng atin pong division o kaya ay maging sa atin din pong personal na record. Pag doon sa GSIS Touch ay buo talaga na for that particular month wala ka talagang remittance as in zero, tapos yung whole amount ang nakasulat na arrears doon. So titingnan mo doon sa inyo pong payslip, no, kung sa month na yon ay meron ka bang sahod. Kasi may cases po na tayo ay natatanggal sa payroll, particular kapag sobrang dami ng mga absences without leave o kaya ay kapag natatanggal tayo sa payroll dulot ng dito po sa PVP overpayment. So pag case na ganun po, natatanggal tayo sa payroll, wala tayong sahod, ay natural po na wala tayong remittance kay GSIS. So hindi mo talaga makikita doon sa GSIS Touch na on that particular month ay may remittance ka. Zero talaga yon kasi wala kang sahod. So kung wala kang sahod, wag mo nang questionin yung agency mo kasi wala talagang remittance yan. Ngayon, kung mayroon kang sahod, mayroong deduction, tapos nakikita mo na, kulang pala, tulad po ng pinakita natin kanina, kulang ng 62 pesos. So, tatanungin mo yung sarili mo ngayon, sa buwan bang yan, ikaw ba ay kumusta yung sahod mo, no? Na-promote ka ba o nag-step increment ka ba tapos hindi mo natanggap yung actual dapat na sahod mo on that particular month? Hindi pa ba na process, hindi pa ba na-integrate yung dapat mong sahod doon sa sweldo mo? No, kung yun po yung case ay pwede kang mag-process ng doon sa kulang, no, doon sa differential ng inyong pong sahod. Sa example natin kanina, kung dapat teacher 3 na sahod pero teacher 1 lamang yung binigay, so pwede ka mag-process ng payment doon sa difference ng sahod na yan. Para nang sa ganon, kapag ibabayad na yan sa inyo ng agency, kakaltasan nila yan ng 9% na siya pong intended for GSIS. At yung halagang yun po ang pambayad doon sa arrears na nakikita ninyo sa GSIS Touch. So, kapag kumpleto na, sakto na, tama na yung sahod na natatanggap ninyo from your agency base doon sa appointment ninyo, ay sakto na rin at tama rin yung nagiging remittance doon sa GSIS. Kaya, yun nga po, nagkomento tayo doon sa isang
post na itag po tayo at sinabi po natin na huwag nating agad isisi sa GSIS pag ganun pong case na kulang yung remittance, no? Pwede po natin i-consulta yan sa atin pong agency para matrace yung actual remittance on that particular month. Para nang sa ganun ay clear po, no, kung saan po yung may kulang sa proseso so that we can process din naman, no? Pag naaalala na hindi ka pa pala nabigyan o nabayaran sa differential on that particular period, edi ma-process po. At the same time ay during payment nagkakaroon ng deduction for GSIS na pambayad doon sa arrears, no? So si GSIS po yung nakarecord dyan sa premium remittances ay depende siya doon sa actual, no? Una doon sa nire-report ng agency sa kanila na for this month, ito na dapat yung sahod ni Mr. So and so, no? Dapat ito na yung sahod niya kasi na-promote siya. So, si GSIS, dahil na-report na yun na dapat yung sahod, so yun na yung maging basis nila for the premium payment na dapat ng bayaran. Ngayon, dahil yung agency hindi pa nakapagbayad ng tamang sahod na ganun, edi kulang talaga yung matatanggap ni GSIS. So, i-reflect lang nila na ganito yung halaga na kulang doon sa natanggap nilang remittance, no? So maganda po na makipag-ugnayan tayo sa ating pong division office nang sa ganun ay matrace yung from the deduction of our salary to the remittance to the GSIS, and baka naman po sakto yung remittance pero nagkamali doon sa posting, so yun yung time na pwede nating pagsabihan si GSIS na iktama ninyo yung record ninyo kapag na-prove natin doon sa record ng ating division office o ng ating paaralan na talagang may pagkakamali doon sa posting ni GSIS, no? So ganun po yung paraan ng atin pong pag-trace, no, doon sa mga transactions na yun and yung pag-action po natin. Nang sa ganun ay hindi po tayo agad-agad na maging judgmental, no, doon sa mga agencies. At the same time ay matrace po natin kung ano pa yung kulang sa actual na proseso para maibigay at ma-record ng tama yung remittances natin. Dahil at the end of the day, yun naman po ay mapapakinabangan natin, especially kung tayo po ay magre-retiro na from the GSIS.